Mga kaibigan, isa na naman pong magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, nandito na rin lang po ako sa bubong. Medyo mahangin naman po, kaya ituloy ko na po yung ating ginagawa. Bawat araw ang ating Bible reading. Nawa po ay walang distraction in Jesus' name. Samahan po ako at gabayan ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu Santo sa aking pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, saan man po kayo naroon sa oras na ito, muli ko man po kayong inaanyayahan. Muli ko na naman po kayong inaanyayahan na magbasa po ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay nasa bilang chapter 27 na po tayo mga kaibigan at pang day 33 na po natin. Salamat sa Diyos at pang 33 days na po tayo nagbabasa ng kanyang salita. At nawa po sa mga nakakakita ng aking YouTube channel, nawa po ay makapakinig din po kayo. Kung wala po kayong panahong magbasa, lalo na po yung mga hindi pa talaga nabasa ang kabuuan ng Biblia, nawa po ay masabayan nyo ako at makapakinig po kayo. Kaya mga kaibigan, samahan nyo po ako at atin na pong sisimulan dito po sa bilang chapter 27. Ang kahilingan ng mga anak ni Selofehad. Ang mga anak ni Selofehad na anak ni Galaad at apo ni Maker na anak ni Manases at apo ni Jose ay naghabol sa mana ng kanilang ama. Sila'y sina Maala, Noah, Hogla, Milka at Tersa. Lumapit sila kay Moises sa saserdoting si Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sa harap ng tuldang tipanan, sinabi nila, ang aming ama ay hindi nagkaanak ng lalaki. Namatay siya sa sariling kasalanan, hindi siya nakasama ng pangkat ni Kore na nagkaisa laban kay Yahweh. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki ay buburahin na ninyo siya sa talaan ng Israel? Ibigay ninyo sa amin ang saganang kanya. Ang usaping ito'y iniharap ni Moises kay Yahweh. Ang sagot ni Yahweh, tama ang anak ni Selofehad. Dapat magkaroon ng kaparte ang kanilang ama. Ang mana niya ay ibigay mo sa kanyang mga anak at sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao ay namatay na walang anak na lalaki, ang mana niya ay ibibigay sa mga anak na babae. Kung wala ring anak na babae, ang kaparte niya ibibigay sa kanyang mga kapatid. Kung wala siyang kapatid na lalaki, ay ibigay sa kanyang amain. At kung wala pa rin siyang amain, ang manay ibibigay sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ay mananatiling tuntunin sa Israel. Ang paghirang kay Josue bilang kahalili ni Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka sa bundok ng Abarim at malasin mo ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos mamamatay ka na. Mapipiling ka na sa iyong mga magulang tulad ng nangyari kay Aaron. Sumuway ka rin sa akin at sa ilang ng Zen nang maghimagsik sa akin ang mga Israelita. Hindi mo ako binigyang dangal noon sa harapan ng bayan sa may bukal ng Meriba sa Cadiz. Sinabi ni Moises, hinihiling ko Yahweh, Diyos na bukal ng buhay, na pumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel. Sa gayon, hindi ito matutulad sa tupang walang pastol. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipatawag mo si Josue at ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Siya ay puspos ng espiritu. Patayuin mo siya sa harapan ng saserdoting si Eleazar at ng buong Israel upang malaman nila na itinatalaga mo siyang kahalili mo. Isalin mo sa kanya iyong karapatan upang sundin siya ng lahat. Kay Eleazar niya malalaman sa pamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban. Kung ano ang sabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag niya si Josue. Pinatayo sa harapan ni Eleazar at ng buong bayan. Pagkatapos, ipinatong niya rito ang kanyang mga kamay at itinalagang kahalili niya. Chapter 28.
ang mga handog araw-araw. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na sila'y maghain sa akin ng mga handog na pagkain, handog na susunugin at mababangong handog sa takdang panahon. Ito ang ihandog nila sa akin araw-araw bilang handog na susunugin. 2 kordero na tig-1 taon at walang kapintasan, isa sa umaga at isa sa hapon. Ito isasamahan ng 3 litro at kalahating harina at minasa sa 3 litrong langis ng olibo. Ito ang pang-araw-araw ninyong handog na susunugin tulad ng sinabi ko sa inyo sa bundok ng Sinai. Isang mabangong handog sa akin, samahan ninyo ito ng 1 litro at kalahating handog na inumin ang inyong ibubuhos sa dakong banal para sa akin. Ang isa pang kordero ay ihahandog nga sa hapon at sasamahan din ng handog na pagkain at handog na inumin tulad ng handog sa umaga upang maging mabangong samyo para sa akin. Ang handog kong araw-araw ng pamamahinga. Kung araw naman ang pamamahinga, 2 korderong 1 taon ang gulang at walang kapintasan ng inyong ihahandog. Sasamahan din ito ng handog na pagkain at handog na inumin. Ang handog na pagkain ay 7 litrong harina at minasa sa langis ng olibo. Ito ay ihahandog ninyo tuwing araw ng pamamahinga bukod sa pang-araw-araw ninyong handog. Ang buwan ng handog. Tuwing unang araw ng buwan, ito naman ang ihahandog ninyo, 2 batang toro, 1 tupang barako, at 7 korderong walang kapintasan. Ang handog ng pagkain ay 11 litrong harinang minasa sa langis para sa bawat toro, mahigit na 7 litro naman para sa 1 tupa, at 3 litro talati naman sa bawat kordero. Ito ay handog na susunugin para maging mabangong samyo sa akin. Ang handog na inumin naman ay 3 litro para sa bawat toro, 2 litro sa bawat tupa at kulang na 2 naman bawat kordero. Ito nga ang buwanan ninyong handog. Bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain, maghahandog pa rin kayo ng 1 kambing lalaki para sa kasalanan. Ang handog tuwing kapistahan. Ang 14 na araw ng unang buwan ay Pasko ni Yahweh. Ang 15 ay pista at 7 araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may libadura. Sa unang araw magdaraos kayo ng banal na pagpupulong, huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang ihandog ninyo, 2 batang toro, 1 tupang barako at 7 korderong 1 taon ang gulang at walang kapintasan. Ito isasamahan ninyo ng handog na pagkain, 6 na litrong harina na minasa sa langis para sa bawat toro, 4 na bawat lalaking tupa at 2 sa bawat kordero. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Ang mga ito ay ihandog ninyo bukod sa pang-araw-araw na handog. Sa loob ng 7 araw, iyan ang mga handog na inyong susunugin upang maging mabangong samyo para sa akin. Sa 7 araw, magdaraos uli kayo ng banal na pagpupulong. Sino man ay huwag magtatrabaho. Ang handog sa pista ng pag-aani. Sa pista ng pag-aani, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong at doon ninyo ihahandog ang unang ani ng inyong bukirin. Huwag din kayo magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin. Iyon ang inyong ihahandog, 2 batang toro, 1 barakong tupa at 7 kordero. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkain, 6 na litrong harina na minasa sa langis ng olibo para sa bawat toro, 4 na bawat barakong tupa, 4 sa bawat barakong tupa at 2 sa bawat kordero. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Ito ihahandog ninyo kasama ng handog na inumin bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain. Chapter 29. Ang handog sa pagdiriwang ng bagong taon. Sa unang araw ng 7 buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Yaoy araw ng pagdiriwang, magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang inyong ihahandog, 1 batang toro, 1 barakong tupa at 7 korderong walang kapintasan. Samahan ninyo ito ng handog ng pagkain, 6 na litrong harinang minasa sa langis para sa toro, 4 para sa tupa at 2 para sa bawat kordero. Maghahandog din kayo ng kambing na lalaki para sa inyong mga kasalanan. Ang mga handog na ito'y bukod sa mga pagkain at inumin
sa bagong buwan at sa araw-araw. Ito'y susunugin ninyo para maging mabangong samyo. Sa sampung araw ng ikapitong buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong na may kasamang pagpapakasakit. Huwag din kayo magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin para sa maging mabangong samyo kay Yahweh. Ito ang ihandog ninyo: isang batang toro, isang barakong tupa at 7 kordero na pawang walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkain, 6 na litrong harina na minasa sa langis para sa toro, 4 para sa tupang lalaki at 2 naman para sa bawat kordero. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain at inumin. Ang handog sa pista ng mga kubol, ang dami pong handog, ano po. Sa ika-15 araw ng ikapitong buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong. Huwag din kayo magtatrabaho sa araw na iyon at 7 araw ninyong ipagpipista si Yahweh. Kayo magdala ng handog na susunugin para maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa unang araw, ito ang ihandog ninyo: 13 batang toro, 2 barakong tupa at 14 na korderong iisahing taon ang gulang at walang kapintasan. Sasamahan din ninyo ito ng handog na pagkain, 6 na litrong harina na minasa sa langis para sa bawat toro, 4 para sa bawat lalaking tupa at 2 naman para sa bawat kordero. Sasamahan din ninyo ito ng nakatakdang handog na inumin. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Sa ika-2 araw, ang ihandog ninyo 12 batang toro, 2 barakong tupa at 14 na korderong iisahing taon at walang kapintasang. Sasamahan ito ng handog na pagkain at inumin, gaya ng nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Sa ika-3 araw, ang ihahandog ninyo 11 batang toro, 2 barakong tupa at 14 na kordero, iisahing taon ang gulang at walang kapintasan. Sasamahan din ito ng handog na pagkain at inumin, gaya na nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing para sa kasalanan ng bayan. Sa ika-4 na araw, ang ihahandog ninyo 10 batang toro, 2 barakong tupa at 14 na korderong iisahing taon at walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkain at inumin, gaya na nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Sa ika-5 araw, ang ihahandog ninyo 9 na batang toro, 2 barakong tupa at 14 na korderong iisahing taon at walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng mga handog na pagkain at inumin, gaya na nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Sa ika-6 na araw, ang ihahandog ninyo 8 batang toro, 2 barakong tupa at 14 na korderong iisahing taon at walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng mga handog ng pagkain at inumin, gaya na nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Sa ika-7 araw, ang ihandog ninyo'y 7 batang toro, 2 barakong tupa at 14 na korderong iisahing taon at walang kapintasan. Sasamahan din ninyo ito ng mga handog na pagkain at inumin, gaya na nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Sa ika-8 araw, magdaos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayo magtatrabaho. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin para sa maging mabangong samyo kay Yahweh. Ito ang iyong ihahandog: 1 batang toro, 1 barakong tupa at 7 kordero, iisahing taon at walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog ng pagkain at inumin, gaya ng nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Ang mga nabanggit ay ihahandog ninyo kay Yahweh tuwing ipagdiriwang ang mga takdang pista. Bukod sa mga handog na ipinangako kusang loob, susunugin pagkain, inumin at pangkapayapaan. Lahat ng ito ay sinabi ni Moises sa mga Israelita ayon sa iniutos sa kanya ni Yahweh. Chapter 30. Mga tuntunin tungkol sa panata ng isang babae. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi:
Ito ang utos ni Yahweh, kung kayo minamanata o nangako kay Yahweh, huwag ninyong sisirain, kailangan tupdin ninyo ang bawat sumpang binitawan. Kung ang isang dalagang na sa pagkukupkup pa ng kanyang magulang ay mamanata o mangako kay Yahweh nang narinig ng kanyang ama at hindi ito tumutol, may bisa ang panata o pangakong yaon. Ngunit kung tumutol ang ama matapos marinig ang pamamanata, walang bisa ang panata ng nasabing dalaga. Wala siyang sagutin kay Yahweh pagkat hinadlangan siya ng kanyang ama. Kung ang isang dalagang nakapanata o nakapangako nang wala sa loob ay magkaasawa, mananatili ang bisa ng panata o pangako kung magsasawalang kibo ang lalaki sa araw na malaman niya iyon. Ngunit kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman iyon, mawawalan ng bisa ang panata ng babae at hindi siya parurusahan ni Yahweh. Kung ang isang babaeng balo o babaeng hiwalay sa asawa ay mamanata o mangako, ang bisa nito ay mananatili. Kung ang isang babaeng may asawa o mamamanata o mangako, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw ng malalaman niya ito. Ngunit ang panata o sumpa ng babae hindi magkakabisa kapag tumutol ang lalaki sa sandaling marinig niya ito. Siya'y walang sagutin kay Yahweh pagkat tutol ang kanyang asawa. Anumang panata o pangakong gawin ng babae ay walang kabuluhan kung tututulan ng kanyang asawa, ngunit magkakabisa kung sa sang-ayunan ito. Kapag hindi tumututol ang lalaki sa araw na malaman niya ang panata ng asawa, may bisa ang panatang yaon. Ngunit kapag pinawalang bisa niya, iyon pagkaraan ng ilang araw, siya ang mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Ito ang mga tuntuning sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa panata ng mga babae. Chapter 31, ang paghihiganti sa mga Midyanita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipaghihiganti mo muna ang Israel sa mga Midyanita bago kita pamahingahin sa piling ng iyong mga ninuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga Israelita, humanda kayo sa pagkikipagdigma sa mga Midyanita para matupad ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanila. Bawat lipi ay magpadala ng 1,000 kawal. Nagpadala nga ng 1,000 kawal ang bawat lipi, kaya't nakatipon sila ng 12,000. Pinapunta sila ni Moises sa labanan sa ilalim ng pamamahala ni Phineas, na anak ng saserdoteng si Eleazar. Dala niya ang mga kagamitan sa sanktuaryo at ang mga trompeta. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, nilusob nila ang mga Midyanita at pinatay ang lahat ng lalaki. Napatay nila ang 5 hari ng Madyan na sina Evi, Rekem, Zor, Hor at Riba, pati si Balaam na anak ni Beor. Binihag nila ang mga babae at ang mga bata at sinamsam ang kanilang mga bakahan, kawan at lahat ng ari-arian. Sinunog nila ang mga lungsod at lahat ng tirahan doon. Sinamsam nga nila ang lahat ng maaring samsamin at binihag ang lahat ng dapat bihagin. Lahat ng ito iniuwi nila sa kanilang kampamento sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan at tapat ng Jericho. Dinala nila ang mga ito kay Moises sa saserdoteng si Eleazar at sa matatanda ng bayan. Ang pagkamatay ng mga bihag na babae at paglilinis ng mga samsam. Sila'y sinalubong ni Moises ng saserdoteng si Eleazar at ng mga pinuno ng Israel sa labas ng kampamento. Nagalit si Moises sa mga punong kawal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinabi niya, bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Hindi ba ninyo alam ang ginawa ng mga taong ito? Sila ang humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh noong sila'y nasa Peor. Sila ang dahilan kaya sinalot ni Yahweh ang buong bayan. Patayin ninyo ang mga batang lalaki at lahat ng babaeng nasipingan na. Itira ninyo ang mga dalaga at iuwi ninyo, ngunit huwag muna kayong papasok sa kampamento. 7 araw muna kayo sa labas ng kampamento. Lahat ng nakapatay at nakahipo ng patay, pati ang inyong mga bihag ay maglilinis sa 3 araw at 7 araw ayon sa kautusan. Linisin ninyo ang iyong kasubutan, mga kagamitang yari sa balat, lana at kahoy. Sinabi ni Eleazar sa mga kawal na nanggaling sa labanan. Ito ang utos ni Yahweh sa pamagitan ni Moises. Ang mga ginto, pilak, tanso, baka, lata, lahat nang hindi masusunog ay pararaanin sa apoy para luminis. Pagkatapos, hugasan
Ito ayon sa kautusan, lahat ng maaring masunog ay lilinisin ayon sa kautusan. Sa ikapitong araw, lalabhan ninyo ang inyong kasuotan, sa gayon lilinis na kayo ayon sa kautusan at maaari nang pumasok sa kampamento. Ang paghahati sa mga samsam. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tawagin mo ang saserdoting si Eleazar at ang matatanda ng bayan at bilangin ninyo ang mga samsam. Pagkatapos, hatiin ninyo ang isang bahagi ay para sa mga kawal, ang isa-isa bayan. Kunin mo ang isa sa bawat 500 hayop o taong makakaparte ng mga kawal at ibigay sa saserdote. Eleazar, ito'y handog kay Yahweh. Sa kaparte naman ng bayan, kukunin mo ang isa sa bawat 50 tao o hayop at ibigay mo naman sa mga Levita, sa mga nangangalaga sa tabernakulo. Gayon nga ang ginawa ni Moises at Eleazar. Ang nasamsam sa Madyan ng kanilang naiuwi ay 675,000 na tupa, 70,000 na baka, 61,000 na asno, at 32,000 na babae na hindi pa nasisipingan. Ang kalahati nito ay nauwi sa mga kawal, 337,500 na tupa ang napunta sa kanila. At ang handog nila kay Yahweh ay 675. Ang mga baka ay 36,000 at 72 nito ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga asno ay 30,500 at 61 naman ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga babae na kaparte nila ay 16,000 at ang 32 nito ay inihandog nila kay Yahweh. At tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, lahat ng handog kay Yahweh ay ibinigay nila kay Eleazar. Ang kalahati ng samsam ng kaparte ng bayan ay 337,500 na tupa, 36,000 na baka, 30,500 na asno, at 16,000 babae. Mula sa kaparting ito ng bayan, kinuha ni Moises ang isa sa bawat 50 hayop o tao at ibinigay sa mga Levita na siyang nangalaga sa tabernakulo. Ito'y ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Lumapit kay Moises ang mga pinunong kasama sa labanan. Sinabi nila, binilang po namin ang aming mga kasamahan at isa man po'y walang namatay. Dala po namin ang mga gintong alahas na aming nasamsam tulad ng pulsira, singsing, hikaw at kwintas upang ihandog kay Yahweh. Ang lahat ng ipinakuha ni Moises kay Eleazar ng timbangin nila ay mahigit 400 libra. Hindi ibinigay ng mga kawal ang kanilang samsam. Ang mga alahas ng gintong tinanggap ni Moises at Eleazar mula sa mga pinuno ay dinala nila sa tuldang tipanan bilang handog ng Israel kay Yahweh. Tuloy na po natin sa chapter 32. Ang mga lipi sa silangan ng Jordan. Napakarami ang hayop ng mga lipi ni Reuben at Gad. Nang makita nila na mainam ang pastulan sa Haser sa Galaad, lumapit sila kay Moises at Eleazar. Kay Moises, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel, sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Jazer, Nemra, Hesbon, Eleali, Sibam, Nebo at Bion, mga lupaing nilupig ni Yahweh bago tirhan ng Israel, ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kung inyong mamarapatin, ito na po lamang ibigay ninyo sa amin, huwag na ninyo kaming bigyan sa ibayo ng Jordan. Ngunit ang sagot ni Moises sa lipi ni Reuben at ni Gad, matitiis ba ninyo makipaglaban ng inyong mga kapatid samantalang kayo na nanahimik dito? Ibig ba ninyo masira ang loob ng mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang siya'y suguin ko upang tiktikan ang Kadesh Barnea. Nang makaahon sila sa may kapatagan ng school at makita ang lupain, sinira nila ang loob ng mga Israelita dahil doon nagalit sa kanila si Yahweh. Kaya't isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Egypto na may gulang na 20 taon pataas ay hindi makakarating sa lupain ng kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Wala ngang nakarating doon liban kina Caleb at Josue, pagkat sila lamang ang buong pusong tumalima kay Yahweh.
Nagalit nga sa kanila si Yahweh, kaya sila'y pinapaglagalag niya sa loob ng 40 taon, hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama na sa kanyang paningin. At ngayon, ibig ninyong tularan ang ginawa ng inyong mga ninuno? Ibig ba ninyong lalong magalit si Yahweh sa Israel? Talagang napakasama ninyo. Kapag tumalikod kayo sa kanya, pababayaan niya sa ilang ang Israel. Sa gayon, kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng mga Israelita. Ngunit sila ay nakiusap ng ganito: igagawa lang muna namin ng kulungan ang aming mga hayop at ng tirahan ng aming mga mahal sa buhay. Kailangang bago namin sila iwan ay matiyak naming ligtas sila sa mga taga rito. Pagkatapos, makikipaglaban kaming kasama ng mga Israelita hanggang makarating sila sa lupang tinitirhan nila. Hindi kami uuwi hanggang hindi nila manakakamtan ang lupang dapat mapunta sa kanila, at hindi na kami hahati sa masasakop nila sa ibayo ng Jordan. Ito na lang na sa gawing silangan ang para sa amin, sumagot si Moises. Papayagan ko kayo kung tutulong kayong makikipaglaban para kay Yahweh hanggang sa malupig ang kanyang mga kaaway at masakop ang buong lupain, kung magampanan na ninyo ang inyong tungkulin sa kanya at sa buong Israel. Uuwi na kayo. Sa gayon, itong lupain ito'y magiging inyo buhat kay Yahweh. Ngunit kung hindi inyo tutukdin ang inyong salita, ito'y malaking kasalanan sa kanya at tiyak na pagbabayaran ninyo. Sige, igawa na ninyo ng tirahan ng inyong mga mahal sa buhay at ng kulungan ng inyong mga hayop. Pagkatapos, tulungan ninyo ang inyong mga kapatid na makipaglaban para kay Yahweh. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben, gagawin po namin ang pinagagawa ninyo sa amin. Ang aming mga anak, asawa at mga hayop ay iwan namin dito sa Galaad. At kaming mga lingkod ninyo, lahat kaming maaaring makipaglaban ay tatawid ng Jordan upang tumulong sa aming mga kapatid. Kaya't sinabi ni Moises kay Eleazar at kay Josue sa kapulungan ng matatanda ng Israel, kapag ang mga anak ni Gad at Ruben ay tumawid ng Jordan at tumulong sa inyo sa pagsakop sa lupaing titirahan ninyo, ibigay ninyo sa kanila ang Galaad. Ngunit kapag hindi nila kayo tinulungan, sa Kanaan din sila maninirahan kasama ninyo. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben, gagawin namin ang utos ni Yahweh. Tatawid kami ng Jordan at may kipaglaban para sa kanya hanggang sa Kanaan upang ang gawing ito ng Jordan ang mauwi sa amin. At ibinigay nga ni Moises sa mga lipi ni Gad, Ruben at sa kalahati ng lipi ni Manases ang mga kaharian ni Haring Sihon na mga Amoreo at Haring Og ng Basan. Itinayo muli ng lipi ni Gad ang Dibon, Atarot Aroer, Atarot Sufan, Jaser Jogbiha, Bet-Nimra at Bet-Haran. Ang mga lungsod na ito'y pinaligiran nila ng muog para sa tirahan nila at pagkulungan ng kanilang mga hayop. Itinayo naman ng lipi ni Ruben ang Hesbon, Eleale, Kiryataim, Nebo, Baalmeon. Ang mga ito'y pinalitan nila ng pangalan, at Sibma binigyan nila ng bagong pangalan ang mga lungsod at muli nilang itinayo. Ang Galaad ay sinakop naman ng mga anak ni Maker, buhat sa lipi ni Manases. Itinaboy nila ang mga Amoreo rito, ang lugar na ibinigay ni Moises sa kanila, at doon sila nanirahan. Ang mga nayon sa paligid ng Ham ay sinakop ni Jair na anak din ni Manases. Tinawag niya itong mga tirahan ni Jair. Ang Kinat at ang sakop nito ay sinakop naman ni Noba na anak din ni Manases. Tinawag niya itong Noba sunod sa kanyang pangalan. Dito po tayo magtatapos sa chapter 32, mga kaibigan. Salamat sa Panginoon at marami po tayong nalaman sa mga nangyari sa paglalakbay ng mga Israelita. At dito ko rin po nakita na hindi po lahat ng mga Israelita ay nakapasok sa lupang pangako. Marami po ang sumuway kay Yahweh, kaya sila po ay hindi nakarating sa lupang pangako, kahit man
si Moises ay hindi po makakarating sa lupang pangako dahil sumuway din po siya kay Yahweh. So, ang nakita ko po dito ay kapag tayo po ay sumuway sa Panginoon, talaga pong meron pong consequences. Merong gagawin si Yahweh sa mga masuwayin. At yung isa pa po na panata, yung mga pangako. Madalas po ay mabilis din ang tao na mangako sa Panginoon. Kaya po ng mga bagay na kapag ako lang, Panginoon, ay makapasa sa board exam, kapag ako lang ay makapunta ng ibang bansa, kapag ako lang ay natanggap sa trabaho, kapag ako lang ay umunlad, hindi ko po kakalimutan ang aking tungkulin sa iyo, Panginoon. May mga tao nagsasabi ako'y maglilingkod. Kapag ako ay nakatapos na ng pag-aaral at makapagtrabaho na, ako po ay maglilingkod na sa iyo, Panginoon. Naalala ko po yung kwento ng isang pastor nung may isang bata na maaga pa ay nangarap na maglilingkod sa Panginoon. Ngunit binigyan niya ng deal ang Lord na kapag ako po ay sabi ng bata, kapag ako ay makapagtapos, ako po ay maglilingkod na sa iyo. At nung nakapagtapos na ay sinabi na ng Panginoon sa kanya, o ngayong tapos ka na, maglingkod ka na sa akin. Sumagot uli yung nakapagtapos, Panginoon, wag muna. Pag nakapagtrabaho na po ako. So dumating yung puntong nakapagtrabaho na at inulit na naman ng Panginoon, o maglingkod ka na sa akin kasi may trabaho ka na. Ang sabi naman niya uli, Panginoon, wala pa kasi akong asawa eh. Gusto ko po magkapamilya muna ako para ako at ang aking sambahayan ay sabay na maglilingkod sa iyo. At nangyari po yung pangarap uli na magkaasawa. So nagkaasawa na. May karugtong pa po doon. Nagkaasawa na. Panginoon, wala pa nga kaming bahay, wala pa nga kaming sasakyan. So ibinigay na uli ng Panginoon ang lahat ng kanyang kailangan para lang makapaglingkod sa ating Diyos. Hanggang sa dumating sa punto, tumanda na siya, uugod-ugod na, pero hindi niya natupad ang kanyang pangako sa Panginoon. At doon sa punto na uugod-ugod na siya at wala na siyang lakas, doon dumating sa kanyang puso yung gusto niyang maglingkod sa Panginoon. Pero huli na ang lahat, wala na siyang lakas. Wala na siyang lakas na makapagsalita ng marami. Wala na siyang lakas maglakad. Kaya yung mga pangako po natin sa Panginoon, siguraduhin po natin na bago po tayo mangako, isip-isipin po muna natin mabuti. Dahil sa mga pangako na hindi po natin tinutupad sa harapan ng Diyos, ito po ay pumapasok din po sa pagsuway at pagkakasala. At wala pong biyaya na kasunod sa mga pangako na hindi natin tinupad sa harapan ng ating Panginoon. Kaya pag nangako po tayo, kahit man sa tao, higit sa lahat sa Diyos, kung hindi po natin kaya, wag na po nating sabihin. Upang sa ganon, wala pong palo. Yan. Para walang parusa. Ano po? At sa bawat chapter na ating binabasa ay naroon ang pagkikipagdigma, pumapatay. Inuutusan ni Yahweh na patayin ang kalaban ng mga Israelita dahil ito yung mga tao na magiging hadlang sa plano ni Yahweh.
Hanggang ngayon po ay nakikipaglaban ng Israelita, di po ba? Nasa gera sila ngayon. Nasa gera ang Israel. Walang katapusan na labanan. Bakit? Kasi maraming mga tao ang humahadlang sa kalooban ng Diyos para sa mga taga-Israel o para sa bansang Israel. Kahit man po sa ating mga buhay, may digmaan din po tayo araw-araw. Sa pananalangin naman po tayo nagkipagdigma. Dahil may mga tao din na hindi natutuwa kung tayo po ay pinagpapala ng Diyos. Kaya inahadlangan po nila. Kaya kailangan po talaga natin ang mga panalangin, mga kaibigan, upang sa ganon, meron po tayong mga sandata. At ang ating sandata ay walang iba kundi ang salita ng Diyos at ang ating panalangin higit sa lahat. Ang ating relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. Darating at darating po ang araw na wala na po tayong maririnig na salita ng Diyos. Wala na magbabahagi ng salita ng Diyos. Nababasa ko rin po yan sa Biblia. Kaya habang may oras pa, habang may panahon pa, at bukas pa ang ating mga puso't isipan, dahil darating ang panahon na sasaraduhan ng Diyos ang puso ng mga tao. Paano pa ang kaligtasan kung wala nang marinig o maunawaan ng salita ng Diyos? Kaya habang may panahon pa, mga kaibigan, ito pong aking ginagawa dito sa aking YouTube channel ay para po ito sa Panginoon at sa kaligtasan ng makakarinig. Nawa po ay magpakaseryoso po tayo sa ating pananalig kay Kristo, sa ating relasyon kay Kristo, sa ating ginagawa para kay Kristo. Ngayon po ay ibang-iba na ang tsuri ng panahon. Kahit po sa panahon tag-init ay nagkakaroon ng baha. Sa panahon ng tag-ulan ay nagiging tag-init. Meron pong dumarating na bagyo sa gitna ng summer na panahon, di po ba? Marami na pong mga kababalaghan ang nangyayari at yan po lahat ay nakalagay sa propesiya ng Diyos sa kanyang salita. Para sa akin, hindi na po ito ang panahon ng sobra-sobrang pangarap. Hindi po masama ang pag-unlad, hindi po masama ang maraming pera. Maganda po ang maunlad, maganda po ang maraming pera kapag umaapaw din ang ating pananampalataya sa Diyos at tamang pamumuhay sa harapan ng Diyos, na ang ating puso ay naroon sa Diyos, nandoon sa salita ng Diyos at wala sa mga material na bagay ng mundong ito. Ang mundo pong ito ay talaga pong matindi ang kaway sa mga tao. Inaagaw ng mundong ito ang oras ng mga tao sa Panginoon. Napakarami pong bagay, kahit nga po dito sa social media. Aminin po nating lahat, mga kaibigan, na mas malaki ang oras natin sa social media kaysa panalangin. Mas malaki ang oras natin sa pagkikipagbarkadahan sa ating mga kaibigan kaysa pagbabasa ng salita ng Diyos. Mas marami tayong oras sa mga banding dito sa mundo kaysa pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Nawa ay alam ng tao lahat na ang Diyos ay muling darating. Nawa po ay madatnan tayo ng Panginoon na naghahanda o handang-handa na naghihintay sa Kanya. Alam niyo po, kapag ako'y nandito po sa bubong na ito, tinitignan ko po ang kalawakan. Baka may mga anghel na lumilipad. Baka biglang mag-rapture. At isa rin po ako sa dumadalangin sa ating Diyos na ako at ang aking sambahayan ay iligtas ng Diyos at ma-rapture kaming lahat. At yan din po ang panalangin ko sa lahat ng aking mga subscribers at sa inyong mga pamilya, sa lahat ng aking mga followers, mga kaibigan, mga kamag-anak, kapitbahay, mga kababayan, kilala ko man at hindi, kasali po lahat yan sa panalangin. At ang Diyos po ay gumagawa
ng himala at kaparaanan para makilala siya ng tao. At kapag ang Diyos ay nagpapakilala na sa pamagitan ng kanyang salita, nawa po ang tao ay makinig. Dahil ang salita lamang ng Diyos ang pwedeng magpabago sa buhay nating lahat, mga kaibigan. Hindi po ito panahon ng paglalakwatsa. Hindi po ito panahon ng sobrang kasayahan sa mundong ito. Hindi na po panahon ng pagkikipag-away at pagkikipagtunggali para maging sikat. Lahat po ay naglalaban-laban na sa mundong ito. Kahit man po ang ating mga pinuno sa ating mga bansa ay naglalaban-laban. At iisa lang po ang kanilang pinaglalabanan. Ang kapangyarihan at material na bagay. At kung tayo po ay hindi maging alerto, pwede po tayong madala. Kaya nga po kailangan natin ang salita ng Panginoon upang hindi po tayo madaya, upang hindi po tayo madala ng mga nangyayari sa mundong ito. Maraming salamat po sa ating Diyos sa buhay ninyong lahat, mga kaibigan na nakakarinig ng aking video dito sa Relimix Stories. Hindi po mawawala ng saysay ang aking ginagawa dito sa aking YouTube channel. Dahil alam ng Diyos ang motibo ng aking puso. Mapalad ang isang taong makakarinig ng salita ng Diyos at maitanim ito sa kanyang puso at makita ito sa kanyang pamumuhay. Uulitin ko po, mga kaibigan, ang kailangan lang po ng Diyos ay ebidensya ng ating pagiging totoong Kristiyano, pagiging totoong anak ng Diyos. Wala na pong ibang hahanapin pa ang Diyos sa ating mga buhay, kundi yung ebidensya lang ng ating pagiging totoong anak ng Diyos. At ito po ang magbubukas ng pintuan ng kalangitan at sasabihin sa atin ng Panginoon, pasok ka na, anak. Di po ba? Nakaka-excite yung ganong sitwasyon na sino tayo para papasukin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay sobrang napakalawak, napakadakila, napakalalim na hindi po natin kayang sukatin. Kaya habang tayo po ay nandito pa sa mundo, gumawa na po tayo ng mga bagay na makalangit. Huwag na po nating tignan ang mga sitwasyon. Ang mahalaga, ang bawat sitwasyon ay ialay natin sa Panginoon at pasalamatan natin sa Diyos. Kung maririnig nyo yung aking ibang video, sabi ko nga, empty kami sa panahon ito. Walang trabaho, wala lahat. Pero purihin ang Panginoon, hindi po kami nagkukulang, mga kaibigan. Magpapadala ang Diyos ng mga elemento para dalhin sa amin ang kanyang biyaya. Gagamit ang Diyos ang buhay ng mga tao para ibigay sa amin ang aming mga pangailangan. Gustong-gusto naming magtrabaho, mga kaibigan. Hindi po kami sanay ng walang trabaho, lalo ng aking asawa. Ngunit paano makapagtrabaho ang isang senior citizen na malabo na ang mata? Paano makapagtrabaho ang isang senior citizen na kagaya ko na merong breast cancer? Di po ba? Ngunit ang Diyos ay sobrang napakabuti. Sabi ko nga, ang pagtatanim ay dumarating din sa punto ang pag-aani kapag may itinanim tayo. Ang mga panahon na ako ay malakas pa, sa abot ng kakayahan na binigay ng Diyos sa akin, ginawa ko din naman lahat, mga kaibigan. Ngunit hindi po sapat. Dahil ang buhay ko, hanggat ako'y nakakapagsalita, hanggat ako'y nakakagalaw, hanggat ako'y buhay, gagawin ko ang bagay na ito, ang magbahagi ng salita ng Panginoon. Kahit dito man lang sa social media. Dahil ito na lang po talaga ang kaya kong gawin sa panahon ito. Ang magbahagi ng salita ng Diyos at ang ipanalangin lahat na nawa ay makakilala ang lahat ng tao sa Panginoon upang wala pong
maitapon sa impyerno. Nawa po ang bawat isa ay mauhaw sa salita ng Diyos at maniwala na si Jesus ang tunay na Diyos, ang tanging daan patungo sa kaligtasan upang makamit na ang tao ang buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus lamang ang nag-iisang Diyos, ang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Hanggang dito na naman po tayo magtatapos mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ingatan niya at iligtas niya. Ganon din ang ating buong sambahayan at ang lahat ng ating mga mahal sa buhay. At sa pamamagitan niyo po, nakakarinig ng salita ng Diyos, ang bawat isa po ay gagamitin ng Panginoon para maibahagi po natin ang kanyang salita at maipakilala natin si Kristo sa mga tao na hindi pa talaga totally nakilala ang ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos, purihin po ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen.